pinaka-action interview tayo. Ito ngayon. Ito ang Q&A na to. Dito kami sa gitna. At syempre, ang ating question ay magagaling sa ating instructor. Pili ka ng isa na bigay mo sa akin. Katahimikan lang po everyone, pero mga katangian ang nais mong maipamana sa kanila. Bunga po ay magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ano daw po ang tatlong katangian ng nais mong ipamana sa kanila? Unang-una po ay makinig sa kanilang mga magulang. Dahil alam naman po natin na ang ating mga magulang ay siyang nagtuturo sa atin ng wastong pag-uugali. Pangalawa ay mag-aral po silang mabuti dahil hindi po mapapantayan ng kahit anong halaga ang makapagtapos ng pag-aaral. At ang pangatlo po ay palagi pong magdadasal sa ating buong Pilipinas. Lamang po at maraming salamat. Maraming salamat at syempre may pang-apat dyan, maligo araw-araw. Yes! Para hindi na naman nakakaya sa katabi. Our next, tawagin naman natin si Hans Vergara. Same din, Hans, pili ka ng isa, and then bigay mo sa akin. Galing. Maaari, hindi ano. Wow, ang galing yung tanong niya. Very well said. Okay, your question is, sa panahon ng digital media, paano mo gagamitin ang social media upang magbigay ng inspirasyon at maging ehemplo sa iba? Ulitin ko, sa isang panahon ng digital media, paano mo gagamitin ang social media upang magbigay inspirasyon at maging ehemplo sa iba? Sa panahon natin ngayon is talagang napaka-importante ng social media, high-tech na rin ang ating mga gadget. So, napakalaking impluwensya na gagamitin natin ng social media dahil kahit saan man sulok ng mundo, may paparating mong informasyon na nais mong iparating sa ating lahat. So, kailangan natin gamitin sa dapat na wastong paggamit sa kabutihan na hindi na naaabuso kung paano ito paggamit ng ating social media. Maraming salamat. Siyempre, importante, click, share, and subscribe. Our next contestant, Joko Castro. Pili ka ng isa, Joko. Okay, naka na. Okay, this is your question, Joko. Okay. Joko. Okay. Your question is, sa iyong pananaw, ano ang responsibilidad ng mga kalalakihan sa paglaban sa karahasan, laban sa kababaihan at kabataan? At paano mo ito maisasabuhay? Ngunit, ano ang iyong pananaw sa responsibilidad ng mga lalaki sa paglaban sa karahasan, laban sa mga kababaihan at kabataan? At paano mo ito maisasabuhay? Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Para sa akin po, ang pumapasok po sa unang isip ko, ang mga kalalakihan ay parang sumisimbolo sa isang tatay, ang haligi ng ating tahanan. Ano ba ang ginagawa ng isang tatay? Ito ang nagtataguyod at nagpoproteksyon sa inyong pamilya, lalo-lalo na sa mga kababaihan at katandaan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Joko. Ang tingin ng katandaan, no? Tingin na tingin, no? Thank you, Joko. Tapos katbigan niya. Alam mo yung fairness yung salita kay Joko? With conviction. At diretsyo. Dahil dyan, next move on, John Matthew Aclaracion. Hi, ready ka na ba? Handa ka na? Pili ka ng isa doon, Beth. Lapit ka daw. Yan. Handa ka na ba? Ready ka na? Okay, your question is, ano ang pinakamalaking hamon ng mga kabataan sa modernong panahon? At paano mo sila mahihikayat na maging responsableng bahagi ng lipunan? Ulitin ko, ano ang pinakamalaking hamon ng mga kabataan sa modernong panahon? At paano mo sila mahihikayat na maging responsableng bahagi ng lipunan? Ulitin ko. Ano ang pinakamalaking hamon ng mga kabataan sa modernong panahon? At paano mo sila mahihikayat na maging responsableng bahagi ng lipunan? Para sa akin, pinakamalaking hamon na hinaharap ng kabataan ngayon is sila ay nagiging fragile, di tulad ng mga tao noon, kabataan noon, na kahit paluin mo, saktan mo,
wala namang hindi magsumbong sa magulang. Ngayon, yung mga bata ngayon kasi masyadong silang sensitibo sa mga ginagawa sa kanila. Kaya, dapat na gawin natin sa kanila is turuan ng tama, palakihin ng maayos upang sa mga susunod na henerasyon, mabago at mas mapausbong natin masayang gawain ng mga bata. Kaya nga po. Maraming salamat. Grabe ni mga kabataan ngayon. Sa panahon namin, paluin mo kami, saktan mo kami, hindi kami papala. Gawin mo lahat. No coaching, please. Jackpot round na to. Oo, Ben. Walang bearing yung sagot mo. Last but not the least, Steve Marquez. At syempre, isang tanong na lang natitira sa'yo. Okay? Okay, your question is, para sa akin po, para po makatulong sa aking komunidad, ang nais kong bawin sa kanila ay yung kanilang pagiging pagrespeto po sa bawat isang tao. Kasi unang-una po, bago ka po makarating at bago ka po magkaroon ng magandang kasama sa iyong komunidad, kailangan matuto ka munang mag-respeto. Ang respeto po ay napakahalaga sa bawat tao. Kahit saan ka pumunta, kung may respeto ka rin, respetuhin ko rin po nila. Yun lang po at maraming salamat. maraming salamat sa'yo. Yung tingin mo sa akin, para may gusto kang idagdag. Pero pa Wala. Kasi yung tingin niya, parang may mga kumulab. Salamat! And there you have it, our top 5 finalists. Nomer Alejo, Hans Vergara, Joko Castro, John Matthew Aclaracion, at Steve Marquez. Palakpakan naman natin sila, Rampa. And in just few moments, malalaman na natin kung sino ang tatangaling Man of Steel 2025. Pero bago yan,